Ano ba ang kahalagahan ng pagsama po ng Pilipinas po sa ASEAN? At handa na ba talaga tayo rin? Tayo mag-host next year po. Ano yung mga benefits po? Ito ba yung nararamdaman ng ordinaryong mamamayan, yung pagsasali natin po dito sa ASEAN? Well, Pilipinas ay isa sa founding member ng ASEAN. At syempre itong ASEAN ay isa sa pinaka-enduring, pinaka-long-lasting na, and I would say, no, isa sa pinaka-successful na regional organization sa buong mundo. At hindi lang ito pagdating sa larangan ng ekonomiya, kundi pagdating na rin sa political, socio-cultural, at dito sa even sa security issue. At ang ASEAN ay convening platform. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga miyembro ng ASEAN na i-engage yung mga malalaking mga major powers at middle powers gaya ng Estados Unidos, China, Japon, EU, of course yung Australia, Korea, New Zealand, India. No? At yun nga, yung interest ng mga bansang ito pagdating dito sa ating region dahil isa tayo sa pinaka-vibrant region sa mundo, half a billion ang ating populasyon. At syempre ang ating ekonomiya among the fast developing countries in the world. So mahalaga ang papel ng Pilipinas sa ASEAN at syempre sa susunod na taon tayo magiging host. Okay. Okay. Ayun po, so I think naman po handa naman tayo dahil 8 months na natin yan pinagkakasunduan, pinaghahandaan, ano. Pero ito po, ang tema nga po ng ASEAN, sabi nga nila ASEAN na, dati ASEAN, di ba? Ang tema daw po ng ASEAN ngayong taon ay practical, inclusive, and measurable. So ano po ba yung measurable na metrics po nito? Paano po natin masasabi that we have achieved these goals and this team? Bakit po naging ganito yung tema natin? Well, siguro yung measurable, no? Kasi mahalaga yan. Siyempre yung hamon para sa ASEAN, given the increasing geopolitical competition, kailangan malaman natin kung nasaan ang role ng ASEAN dito sa evolving geopolitical and also geoeconomic landscape. No? Very uncertain yung trade, interaction, at syempre yung rising concern dito sa unilateralism, sa protectionism, ano yung magiging epekto niyan sa ASEAN. Meron tayo dito even within our neighborhood, no? Mga disputes, no? Mula sa South China Sea hanggang sa Myanmar. So paano magiging epektibo ang ASEAN sa pagresolba? O at least kung hindi maresolba, no? Ma-maintain yung regional order, maiwasan yung conflict, at syempre mapag-ibayo yung kalakalan at yung pagyabong na ekonomiya ng ating rehiyon. So Professor, no, obviously there's strength in numbers, no? Dahil nga yung ASEAN po dati 10 miyembro, ngayon naging 11 na dahil sumama na po ang Timor-Leste. Pero among these countries, do we all agree with each other? Kasi nga tayo ngayon, no, meron tayong hidwaan with China. Hindi naman sila miyembro ng ASEAN. Pero yung position ba ng ASEAN, lagi hubang iisa? Hindi ba yan nagkakaroon ng conflict internally among its members? Would you say po that we have a very sound relationship with all the ASEAN members? Yun nga, ang strength ng ASEAN nasa kanyang diversity rin, no? Sinasabi natin na unity in diversity, no? So, 10 tayo, ngayon 11 na, no? Ang miyembro ng ASEAN. Magkakaiba yan, no? Pero meron tayong mga areas kung saan nagkakasundo tayo. Halimbawa, yung mga parang common or baseline position na we support economic integration, no? Yung kaya nga itong ASEAN-China Free Trade Agreement Upgrade 3.0, itong RCEP, itong mga ganitong klaseng economic groupings at economic deals ay positive at wini-welcome ng lahat ng miyembro ng ASEAN. Siyempre, yung pagkakaiba ng mga posisyon, hindi nawawala yan. Alam naman natin, recently, nagkaroon ng border war sa pagitan ng Cambodia at ng Thailand. Pero mainam naman na itong chairmanship ng Malaysia
nagkaroon na ng parang ceasefire. Hopefully may pathway to peace na sa pagitan nitong dalawang magkapitbahay. Even within among ASEAN, iba din ang position natin halimbawa sa South China Sea. May 4 na claimant o littoral states dyan na may stake dyan sa South China Sea, kasama na tayo. So yung mga pagkakaiba ng views ay nandyan, pero ang nais at hanggang ng ASEAN magkaroon ng consensus, magkaroon ng common position, at kung hindi man, wag naman siguro na masyadong i-heighten yung differences, at yung differences ay hindi maka-apekto sa broader relations natin amongst ourselves and among in us dealing with major partners like China.